Hello! Magandang gabi po sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa Davao City, Bicol Region at Cebu City. Sandali lang po ito, pag-usapan lang natin tungkol dito kung sino ba talaga ang ating iboboto natin ngayon sa nalalapit na eleksyon. Tandaan nyo, last presidential election, lahat tayo ay nabudol. Pero ngayon, ingat na tayo, dapat alamin natin ang kanilang plataforma, performance history. O ano ba talaga ang kanilang nagawa sa taong bayan? Dapat alamin natin hello, good morning. Dito na. Nanay klase dito. Okay. Dapat alamin natin yung mismong pagkatao nila. Dapat hindi iboboto natin yung mga bangag, mga tambaluslos, mga kawatan. Dapat himay-himayin natin kung sino ba talaga ang dapat nating iboboto. Para sa akin, I will give you close, no? Sample lang ito, pero totoo ito. Halimbawa, si PRRD, naging mayor siya, naging vice mayor, naging congressman, at naging presidente. Pero alam nyo, tignan nyo ang bahay ni PRD noon, hanggang ngayon, ganun pa rin ang bahay niya. So, ibig sabihin, hindi siya kawatan, hindi siya kurakot. Dapat yan ang isa sa ating himay-himayin. Halimbawa, dito sa Kongreso, mayroong isang nasa Kongreso, member na nasa Kongreso. Ang service niya dati, tricycle. Pero ngayon, naging mamahaling sasakyan na. Maliit na bahay noon, naging mansyon na. Itong klaseng mambabatas na ito ay di dapat iboboto. Posibleng magnanakaw to. At marami dyan sa Kongreso. Dati, simple-simple lang. Ngayon, naging milyonaryo. May mga mansyon na. At may mga mamahaling sasakyan. Pati relo. Milyon-milyong kantidad ng relo. Yang mga yan ay hindi na dapat iboboto. Isang clue pa dapat natin hindi iboboto. Yung mga line up ni Bangag at Tambaluslos, hindi dapat sila iboboto. Ito sila ay mga magnanakaw. Itong mga line up ni Tambaluslos at mga magnanakaw to, mga sinungaling, mambubudol, palaging lumalabag sa batas. Now, to make the story short, dapat iboboto natin yung inendorso ni PRRD. Halimbawa hello, good morning. Halimbawa si Attorney Dante Marcoleta, yun, matino yun, may integridad yun, may panindigan. So, dapat ang iboboto natin yung line up ni PRRD, yung PDP,
And never again sa mga Marcoses. Never, never again. Huwag na natin ibuboto yan. Ganun pa rin. Walang nangyari. Walang nangyari noon. Puro gulo hanggang ngayon. Meron pa na hindi dapat natin ibuboto. Yung mga convicted sa kaso, nandyan, Kongreso, meron dyan rin sa Senado. Dapat huwag na natin yan ibuboto. Yung mga bubo, may nagpaplano na naman takbo sa Senado. Bubo talaga yun. Alam niyo na yun kung sinong bubo na yun. Walang magawa yun. Huwag natin iboto yung bubo na yun. Meron pa. Last, ang hindi dapat natin iboboto, yung mga kung nasa Congress or sa Senado na walang ginagawa, kundi magtatanim ng witness sa kanilang mga hearing. Hanggang ngayon wala pa rin nagawang mga batas sa mga hearing nila. In age of legislation, wala pa rin nagawa. Nag-aaksaya ng panahon at pera ng gobyerno. Ginawa nila trial for publicity. Walang nagawa. So dapat hindi natin ibubotong mga yon. Puro pasikat. So dapat hindi na natin yan ibuboto. So dito na lang guys. Salamat. Ay!